meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng ating himpilan. At meron tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Koy Laura. Koy, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, kasamang RJ. Isang barangay chairman ang nadakip na pinagsamang elemento ng Calatagan Municipal Police Station at ng mga tauhan ng CIDG Batangas na pinangungunahan ng ating kaibigan at kasama sa grupo ng CIS na si Major Benji M. Calapis, hepe ng Regional Criminal Investigation and Detection Unit ng Batangas. Kinilala ang suspect na si Manolo Macalindong Idilis Reyes na residente at barangay chairman ng Barangay Salisay, Calatagan, Batangas. Ayon sa natanggap nating ulat mula sa Batangas Police Provincial Office na kung alas 7:15 ng umaga ng July 1, 2015 nang puntahan at ipatupad ng pinagsanib na pwersa ng Calatagan Municipal Police Station at ng Batangas CIDG ang kinaroroonan lugar ng suspect para isilbi ang isang search warrant laban dito na inisyo ni Honorable Judge Cristina Judith ng Branch 10 Balayan, Batangas na nagresulta ng pagkakumpisa ng isang Yamaha caliber 38 na pistola na mayroong serial number na 42871, isang magazine at 5 pirasong bala para sa nasabing kalibre ng baril at 4 na pirasong 12-gauge ammunition o bala ng shotgun at iba't ibang drug paraphernalia. Agad naman dinala sa tanggapan ng Batangas Criminal Investigation and Detection Unit ang suspect na barangay chairman para maihanda ang mga kasong kakaharapin ito. Samantala, arestado rin ang isang suspect dito sa Bawan, Batangas sa kasong murder. Kinilala ang suspect na si Renato Alday Idalisay, 34 anyos, walang trabaho, tubong Bawan, Batangas at residente ng Barangay Wawa, Batangas City. Ayon sa nakuha nating ulat, mula pa rin sa Batangas Police Provincial Office. Dakong alas 6 ng gabi nang puntahan ang pinagsanib na puwersa ng Bawan Municipal Station sa paungunan ni Police Senior Inspector Elmer Bautista Aguila at ni SPO2 Tadeo Loyola de Chavez na tagawaran section ng Batangas City. Itbit ang warrant of arrest na inisyo noong April 16, 2015, Honorable Judge Albert A. Galaw ng RTC Branch 4, Batangas City sa kinaroroonan ng suspect na lugar ng Bihasa Street, Barangay Aplaya, Tawan, Batangas upang ito ay arestuhin. Nagsugat ang nasabing pamamaslang taong November 17, 2014 sa Barangay Wawa, Batangas City nang paputukan ng nasabing suspect ng isang sumpa. Ang biktimang nagngangalang Oliver Otto E. Cantigas na tinamahan sa iba't ibang parte ng katawan upang maging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Sa ngayon ay nakakulong na sa Sinitang Bayan ng Batangas City ang suspect sa pagpatay at walang inirekombindang piyasa. Yan muna ang aking balita kasamang RJ mula dito sa lalawigan ng Batangas. Ako, si Koy Hipolito Laura, nagsiservisyo at nagbabalita para sa Serbisyo Balita Live Worldwide. Okay, yan. Maraming salamat kasamang Koy Laura. Yan, sa lalawigan ng Batangas. At ito, isang police update ulit. Yan. Patay na ang isang high-profile na suspect sa Bilibid 19 sa detention cell sa NBI. Nakilala ang presong binawian ng buhay na sa Jose Reyes Medical Center na si George C. sanhi ng atake sa puso. Ayon sa aming source, death on arrival na itong si C sa nasabing ospital na hindi na to nakitaan ng anumang foul play. Ayan, isa pong high-profile si George C. Ayan, at kung ano man ang kaso niya, yan, siguro nasa records naman yan ng NBI. At kaugnay rin naman dyan, bago tayo dumako sa ating commercial, maipakita naman muna natin yung ating naging panayam kay Police Senior Inspector Marcelito Marcial ng Bayan ng Pila. Kaugnay na nga po nitong pagkakahuli sa number 2 ng Lambat Sibat namin, most wanted namin, in relation to Lambat Sibat, nakatanggap kami ng impormasyon mula sa ating mga sa community na itong si Dominga Aquino Manuel ay nando sa barangay San Antonio.
hindi ako nag-aksaya ng panahon, kasama ko 3 tauhan ko, pinuntahan namin doon sa with coordination na din sa barangay, yun, nag-positive yung operation namin kanina. So, bukod dito sa number 2, since nung umupo kayo bilang Chief of Police ng Bayan ng Pila, ang success rate ng very noted po sa Laguna PPO, ang success rate ng inyong mga operations. Pwede niyo po pang ma-evaluate ng konti, maisa-isa, o hindi man maisa-isa, at least yung mga most noted na successful operations po ninyo laban sa criminality. Ako naman, on my part, since namagasyon ako dito noong May 18 at na magsalita ako sa harapan ng mga LGUs, sinabi ko sa kanila na iisa ang laban na gusto ko dito ipatupad sa Bayan ng Pila, yung tungkol sa droga. Alam naman natin ang diludulot dito sa salot na to, at sawa naman ang po ng Diyos sa pagkikipagtulungan ng ating mga kaibigan ng mamamayan ng Pila, nakahuli kami sa pagkikipagtulungan na rin ng Laguna PIB ng 2 tao worth 300,000 pesos yung shabu, and then nung June 20 during our checkpoint may yung initial violation niya kasi walang plaka inold namin, pinaran namin siya, and during the search nung tinatanong namin yung nakahuli naman kami worth 100,000 pesos. At kagabi nung madaling araw, may nag-text sa atin na merong lalaki nagwawala na nagyayabang. Sabi namin, salamat sa tulong niya. Nung pinuntahan nga namin ng kapulisan natin, nahuli namin yung isang tao na andyan, nakakulong ngayon, for inquest proceeding na siya. Nahuli natin siya na pinagbabawal ng droga. Ayun naman po ang laban ko talaga, miski isang bayan ako makapunta, na droga ang gusto kong laban. Dahil kung wala ang droga, siguro magiging masaya ang buhay ng tao. Okay, so sir, bali a short message po sa inyong sa mga taga-Pila regarding po dun sa kanilang pakikiisa or cooperation sa kapulisan upang matulungan po ang ating lokal na mga pulis na mahuli at masumpo ang kriminalidad sa bayan ng Pila. Isa naman po, pinangako ko sa bayan ng Pila noon. Tulungan po nila kami laban sa illegal na droga. At pinapangako sa kanila, gagawin ko lahat na aking makakaya, 10 na aking kapulisan. At nagbunga naman po sa pakikipagtulungan ng ating mga mamamayan ng bayan ng Pila, nagiging matagumpay naman po ang operasyon natin. At I take this opportunity na rin para pasalamatan ko ang ating provincial director. Kasi sa pagtitiwala binibigyan niya sa atin, he's a good motivator and as a good follower, hindi ko siya i-down. Bibigyan ko siya ng kung ano yung ina-expect sa atin ng provincial director, ng ating regional director, gagawin po namin. Kasi yun ang gusto ng ating provincial director at yun din po ang gusto ng kapulisan. Makita nating safe ang mga tao. For the information ng mga tao, kung sakali man po nagnais nilang magsumbong sa inyo o magbigay ng informasyon regarding sa mga suspicious activities or suspicious na mga characters sa kanilang mga barangay, maaari nyo po bang mabigay sa ating mga viewers ang number po na immediate na pwede nilang tawagan o ma-text? Ako naman po, nag-iugali ko na, miski sa bayan, na tuwing kausap ko mga kapitan, ibinibigay ko sa kanila yung aking po number, 0926-6303-089. Yan po ang mismong number ko. At madami na po namang nakaka-text sa atin tungkol dyan sa droga niya. Sila po katulong ko. At samantalahin ko na rin itong pagkakataon to para pasalamatan yung ating buting mayor na sa tulong at sa tiwala pinakikita niya sa amin, binigay niya sa amin, nang tanggapin niya ako dito bilang officer in charge, na parating niyo sa kanya na hindi ko sisirain yung tiwalang ipinagkaloob niya sa amin. Sa ating Sangguniang Bayan, sa ating buting mayor, Mayor Wilfredo Enquiat. Sir, salamat po sa suporta, sa tiwala. Tumasa po kayo. Hindi ko po sisirain yung tiwala niya. Okay, so yun ang naging panayam natin sa isa sa mga masipag at pinagkakatiwalaan ni Police Senior Superintendent Florendo Saligaw. Ayan. At pinagkakatiwalaan din ni Regional Director. Ayan. Chief Superintendent Richard Albano. Ayan, at si Police Senior Inspector Marcelito Marcial. Ayan, ng Bayan ng Pila. Talagang kita naman at yung mga accomplishments, hindi gawang biro.
malalaking halaga rin ng pinagbabawal na droga ang nasabat nila mula Ayan. nung siya'y napatalaga bilang hepe ng kapulisan. At syempre, yung Offland Lambat Sibat, yung ba yung pag yung mga most wanted na nahuli na yung Sibat Lambat? Ayan. Eh pag nakasibat, yun yung Sibat ang hepe. Yan ang Sibat sigurado. din, bukod sa sibat yung suspects, dapat sumibat na rin yung hepe. Oo, kumbaga sa kaya nga, parang sa pangingisdaya, nilambat nila, tapos sinibat, o dinahuli. Ayun, ang problema, kapag naman nilambat, hindi, at nakasibat, mag-isip-isip na yung hepe kung siya'y mananatili pa rin dyan, siya'y kusa ng sumibat. Oy, happy viewing kay kay Mayor Kian. Ayan, Mayor, hindi daw po niya sasayangin yung tiwala niyo kay Sir Marshall. Ayan. Siyempre, ganyan natin ang ating mga kapulisan, yung dedication nila sa kanilang trabaho, at yung tiwala ng hindi lang ng local officials, kundi pati ng mamamayan na kanilang binabantayan ay hindi nila sisirain. Yan, dapat lang. So, at maya-maya ay makakapanayam naman natin si kasamang Kiko Labro, hinggil naman dun sa yung public hearing yata yung ginawa dyan sa Kapitolyo kaninang umaga. At sayang nga lang at hindi tayo nakapunta dahil sa dami ng ating mga commitments. Alam naman natin na ang ating kasamang si Kiko Labro ang mag-uulat niyan. Yan, sana yung matawagan na, makakapanayam natin si Kiko at nami-miss ko na. Yan, hindi ko na iniisip yung iniisip at ikinatatampo yung hindi natuloy na kanyang pasalubong na kangaroo. Dapat makapag-conpatch interview din natin si dating Bukal Bean Soriano, Chief of Staff ng Kapitolyo. Get well soon po, Bukal Beans. Iniindang karamdaman. Usong-uso yan ngayon, ha? Si Edward Flores, may sakit din. Yung trangkaso, yung sipon, napaka-uso niya ngayon dahil simula na ng tag-ulan. Init, ulan, init, ulan. So, sa ating mga kababayan, lagi nyo tatandaan, huwag kayong makakalimot na magdala palagi ng Centrum. Ayan. Parang may endorser yata. May endorsement. Ayan. Yan ang para at least lagi tayong kompleto sa ating pang-araw-araw na kalusugan. Ayan. Para siyempre, palagi tayong happy. Kaya kailangan natin ng Centrum. Ayan. Dapat mamimigay ka ng ng Centrum sa mga natin sa mga loyal listeners tsaka viewers. Yun? Sabihin ng selfish, pamimigay yung Centrum ko, Ayan, congratulations nga pala kay Ma'am Pabrigo ng Alaminos Elementary School. National Winner 2014, Guro ng Pag-asa. Binigyan siya ng parangal ng DepEd at ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa Araling Panlipunan Category. Again, congratulations po para po sa ating magiting na guro. Ayan. Ayan. At siyempre, sila yung mga tumatayong pangalawang magulang ng ating mga kabataan dyan. Kaya dapat talagang magpakitang ng magandang asal ang mga teachers. Ayan, ang mga guro natin, yung mga ubuting guro, yan yung mga buhay na bayani din natin sa ating henerasyon. Yan. Basta pero ito sa pag-uulat ni Levy kanina, matatandaan, parang nabanggit niya yata yung isa sa mga nalambat. Oo, ay guro. Isang guro. Ayan, medyo nakakalungkot na isipin may mga guro na tulak, user, mga ganon. Hindi natin alam kung anong kaso niya, pero doon sa isa nating iniulat noon, doon sa lungsod ng Binyan, ayan, parang teacher aide yata siya, na nasangkot naman sa illegal na droga. Hindi, tsaka yung sa 4th District din, di ba? Doon mismo sa school din nagbebenta. Oo, yun. Kaya nga, pero pag sinabing pag public school teachers, ang laki na ng mga sweldo niya, umpisa sa, ang alam ko, parang pulis din ang sweldo ng mga 18,000 na yata, or 20,000 ang starting. Ngayon, kung yung mga bagong guro, siktiyak, mga halos dalagat binata yung mga yan.
sobra yung malaki sweldo ng mga yan. Hindi ko malaman kung bakit kailangan pang minsan mag-sideline. Pwede naman kayo mag-sideline Ito, a little bit of history Gayahin nyo na lang yung dating ina ng lalawigan, si Governor Ningning Lazaro. Yun siya ay guro pa lang noon sa Central 1. Ang sideline niya, nagtitinda siya ng mga kaldero, mga thermos, sa mga co-teachers niya. So, yun, tapos pinasok niya yung realty. Ibig sabihin, may ibang ways para kumita ng extra sa legal na pamamaraan. At hindi, kita nyo naman yun. Kita nyo naman, kilala naman ng mga taga Laguna. Ito si Governor Ningning Lazaro. And hindi naman siguro magugulat sila, naging teacher tapos nagtitinda ng kaldero at saka ng thermos nung panahon niya noon. Hindi, totoo nga yun. At she's even proud of it na para ipamulat sa ating mga guro na bagamat sabihin na natin, kinakapos na, kung mataas man ang sweldo, kinakapos pa rin, may mga ibang paraan para kumita. Ayan, nakakalungkot nga isipin talagang ngayon. Wala tayong magagawa, nasa spot report siya ng kapulisan at nababanggit tuloy kung anong mga profesyon. So, pasensyahan na lang. So, habang nahihirapan tayo kontakin si Kiko habang patuloy natin kinukuha ang atensyon ni Kiko, yan, at mukhang busy na naman ang mama sa kanyang tanggapan doon, ay magbigay muna tayo ng long-awaited na commercial natin. Magbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.
malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasigana. Laguna, nang ito ay marating ko, para bang ako'y natawa. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at meron tayong tatanggapin na pag-uulat muli mula sa labas ng ating himpilan. At muling nagbabalik upang mag-ulat ang ating kasamang si Dryan Zamora. Dryan, magandang hapon. Patuloy na isinusulong ni Laguna 3rd District Board Member Angelica Jones Larva ang isa sa mga batas nito na Solo Parent Act. Isa ito sa kanyang inpunsyo kahapon sa unahin ng barangay at simbahan launching na kanya ring dinaluhan. Ayon sa bukal, hindi lang para sa mga nanay ito, kundi pa din na rin sa mga tatay na solo parent. Pero iniisip nito ng mga taga-Laguna sa barangay o munisipyo ang mga solo parent upang mabigyan ang ID para magamit ang mga benepisyo. Ito si Dryan Zamora, nagsiservisyo para sa bayan, dito lang sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Dryan. At ayan, meron na palang sinusulong na Solo Parent Act. Yan, sa buong Laguna yan. Yan, siguro ano yan. Eh di, pag lumabas sa lalawigan ng Laguna, hindi na pwede yung kung ano yung benefits na yun sa ID na yun. Siyempre hanggang Laguna lang yung ordinansa na ginawa ni Bukal Angelica. Pero, Since solo parent si Bukal Angelica, so yun yung pinaglalaban talaga niya. hindi, pero tingnan muna natin ng kasi may natatandaan ako, meron na nagsulong talaga ng solo parent bill sa Kongreso. So hindi lang natin alam kung ito ay na aprubahan, tuluyan naging batas. So, yun. Pero anyway. Siguro, ano yan, yung maraming detalye niyan, i-announce natin. Ayan, oo. Pero, siguro, bigyan natin ng credit yung Ali, no? At kung gumawa talaga siya ng effort para makapag-isip ng... matagal niya nang kinukwento yan. Makapag-isip ng isang batas, panlalawigan nga lang siguro. Yung mga benefits, siguro mga discounts, at siguro yung sa yung sa medical services, educational benefits. At ang isa pa doon ay nabanggit nga niya, yung priority Isa ng... sa mga hindi natin natanong kay Bukal Angelica Jones, kung may allowance daw ang mga solo parents. Parang kumbaga sana parang yung senior citizen, may 500 pesos sila. O may libreng sine ang solo parents. Makita natin puro solo parents. Solo na lang, no? Konting away, solo parents. Solo parents, libreng sine, nagkita-kita sila sa loob ng sinihan. Ayan. Pero anyway, let's give credit to Bukal Angelica Jones sa kanyang efforts at siguro sana, pero mas maganda nga niyan kung may mabibigyan tayo ng ating mga kasamang reporters, lalo na kay Edward Flores o kaya kay Gaspar. Pusisiin nyo nga, mga pare ko, kung meron tayong merong existing na solo parent bill dyan sa Kongreso, para at least malinaw tayo to be guided. At pwede naman na kopyahin o kaya may kahintulad may pang local version ng batas, basta wag lang yung kapar ng ginawa ni Tito Sen, talagang kinopya. Anyway, ayan, mahirap yung although... Anyway, kailan naman yung kay Bukal Suniga? Yung ating kay Bukal Suniga is, abangan nyo mamaya-maya at ipapalabas natin yan, siyempre. At inabangan lang natin ang ating Kasi mga... nahihirapan tayo makontak. Si Kiko Labro mukhang mahirap na ma-reach kung mo nakarating na sa London. Hindi, sa Australia. Australia ba? Oo. Kaya, iba pala yung nasa London yan. Oo, iba yung nasa London. Kaya nga yung kangaroo, hindi siguro pinayagan isakay sa aeroplano. Kaya, ayun. Balita ko, sinakay na lang niya sa barko. Next year pa dadating yun. Yan.
kasama natin si Kiko Labro, ayan, nami-miss ka ng ating mga followers at ang mga viewers. At yung mga readers mo, mukhang wala pang updated na column mula kay kasamang Kiko. O yun nga pala kahapon yung sina Nesel, kasamang Nesel Munta, si kasamang Beth Salinas, yung buong pantalyon, Camp Pantalyon Press Corps. Yan, magandang araw sa inyo. At kami dito sa Serbisyo Balita ay nakikidalamhati sa pagpanaw ng inyong Del Villanueva. ng isang kamiyembro niyo dyan. Sana makarating po kami dyan at para upang magkasama-sama tayo dyan. Yan. At siyempre, para medyo, yan, madami na nagte-text sa amin. Ewan ko, talagang nung in-announce lang natin, bago mag-umpisa ang program, nung in-announce natin na meron tayong special featured interview dito kay Bukalboy Zuniga, ayun, dinadaksa na kami ng text, nangungulit na, gusto raw nilang mapanood yung sinasabing interview natin kay Bukal. Yan, relax. Dadating tayo dyan. At siyempre, tungkol naman yun sa, dalawang topic naman yun, tungkol sa ubas at disaster. Pero, bago yung disaster, hindi, mamaya na yun. At mukhang surprise na lang yun. At yan, para mapagbigyan ng ating mga nangungulit ng mga texters na gusto lang mapanood si Bukalboy Zuniga. Parang action star to. Pinipilahan sa gusto nang mapanood. Okay, so dumako muna tayo sa ating mamaya may pag-uulat tayo sa Luzon ng Parañaque. Issue pa rin to eh. Issue pa rin. Di mas magandang pakinggan na muna yung issue bago yung picture para masaya. Ayan. At ayan, at may tatanggapin tayong ulat mula sa labas ng ating himpilan. Meron tayong pag-uulat mula sa kasama nating si Gaspar Datam. Magandang hapon, Gaspar. Ayun, sir. Publisher ng News Star Bulletin, kinasuhan ng rebelo sa Prosecutor Office ng Lungsod ng Parañaque. Kinasuhan na sa Fiscal Office si Mr. Ezequiel San Ilustre, publisher ng News Star Bulletin ng Ingil sa Tiumano sa nangangamoy na kapiluan sa San Dionisio Credit Cooperative na inilibas ni Mr. Ilustre sa kanyang pahayagan ni News Star Bulletin. Ayon sa kanyang kulong, ang isang direktor di umano ng kooperatiba may 2 million na hindi may paliwanag kung saan ito napunta. Ayun, instead na bigyan pansin ang positive side ng nasabing kulong na Mr. Ilustre, ito ay nagdemanda pa. Ayon sa mga kasama nito, tila balas sibuyas di umano, ang direktor na ito at karamihan sa kanila ay hindi sang-ayon sa hakbang nito na maghain ng demanda laban sa publisher na si Mr. Ezequiel San Ilustre. Samantala, nakakabahala naman ang pag-agos ng mga parokyano ng malalaking pasugalan o kapinig dito sa Metro Manila. Ayon sa ating informante, marami na sa ating mga kababayan ang nalululong sa masamang sa mapinsalang bisyo na ito. Babae man o lalaki, luluman o lula, nasa sugalan na sila na nagbabad at inaabot ng halos 24 oras na walang uwian sa kanilang pamilya. Ang mahirap dito, talamak din ang tanglaan ng mga iba't ibang gamit tulad ng alahas, kotse, gadgets at iba pa. Ganun din sila nagkakaroon din ng bintahan sa loob, bintahan sa laman na nagiging sanhilang prostitusyon. Kaya tinatawagan ng pansin ang simbahan, ganun din ang mga religious group na bigyan pansin ang nakasisirang moral at pamilya, habang ang mga walang establishmento ay nagpapasasa sa kita. Sa kasalukuyan, marami pang itinatayong mga building sa lungsod para sa pinatawang Las Vegas o Vicia. Mula dito sa Parañaque, Gaspar Latam, nagsiservisyo sa bayan, dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online.
Okay, maraming salamat kasamang Gaspar. Talagang medyo mainit na issue yan. Nagrereklamo na ang simbahan at iba pang mga religious group tingil sa tinatawag nilang immoral na pasugalan, mga nagsusulputang mga establishmentong mga nag-o-offer ng mga pasugal. Yan, Madami, iba yung sila Paranaque. Madami rin yata ang beer house dyan. Yan, nagiging cause tuloy ng prostitusyon dahil imbis na alahas Nangyari, ang baka isanla. may mga minoritated ba? At yun, kaya nga, imbis na... Baka lang hindi tayo sure. Imbis na alahas ang isanla, ayun, ang ang pinagkakaingat-ingatang puri na ang kanilang sinasanla para lang may maitaya sa dyan sa mga pasugalan. So, ayan, panawagan po kay Mayor Edwin Olivares ng Paranaque, sir. Baka naman pwede pong tutukan natin itong mga reklamong to. Ayan. Yan, si Mayor Olivares, dating Vice Governor ng Laguna yan. Kaya medyo, kahit pa paano malapit sa ating puso yan. At siguro naman, bilang ang ating panawagan, bilang isang Lagunense, pakinggan din ni Mayor. Ayan, tsaka alam nating mabait si Mayor Olivares. Maring hindi naman siguro nakakarating sa kanyang kamalayan yung mga nangyayari niya. Pero ngayon, siguro naman, maalalaman na niya. So, a-action na ng mamang ko. Alam ko, pinsan niya ni Konsehal Brad Ambayet. Magandang hapon nga pala. Kaya alam ko mabait yan. Konsehal Ambayet. Yan, dyan sa lungsod ng San Pedro. Hindi pa ba mag-mayor yan? Hindi pa, ayaw pa raw niya. Medyo gusto pa raw niyang mag-enjoy bilang konsehal ng kanilang lungsod. Ayan, so dumako naman tayo sa pinakahihintay at talagang nangungulit na ang ating mga texters. Hindi lang siguro 30 text na to mula sa iba't ibang mga Ayan, ganyan kasikat si Bukal Boy Zuniga. Ayan, pakinggan natin ang special feature natin kay ABC President Lorenzo Boy Zuniga. Una sa lahat, itong ugnayan ng barangay at simbahan o UBAS ay isang proyekto na nakadisenyo talaga para sa people's participation. Kumbaga, pakikialam at lahok ng bawat isang mamamayan sa governance. Ito ay inilunsad namin ng Liga ng mga Barangay Nasyonal. At dito sa atin, tayo ay kasama ng Arsobispado de Manila kasi ang Laguna ay kasama sa Ecclesiastical Province of Manila na ilunsad na ito nitong Marso ng taong kasalukuyan. Ang UBAS ay isang kilusan na pinangungunahan ng DILG sa pangunguna ni Secretary Mar Rojas at ang mga barangay sa pakikipagtulungan ng simbahan para siguraduhin natin na ang lahat ng mga proyektong ibababa ng ating pamahalaan ay mapunta sa tamang yung pinaggugulan. Let's say, for example, ito ay naging tugon ng Liga ng mga Barangay sa sumambulat na iskandalo ni Janet Napoles na kung saan sinasabi doon na may mga ghost projects tapos ang kanilang ikiniklaim ay nakuha ng mga barangay. Mayroon silang listahan na sinasabi na tanggap ni Kapitan, na tanggap ng mga taga-barangay. Kaya kami, bilang mga responsableng mga leader ng mga kabarangayan, kanayunan, ayaw na namin na kami ay magamit sa mga ganitong bagay. Kaya pinagsikapan namin na magkaroon ng ganitong programa sa pakikipagtulungan ng DILG sa pamumuno ni Secretary Mar at ng ating simbahan na kung saan ang aming ilunsad ito para dito sa ating Ecclesiastical Province of Manila ay si Cardinal Chito Tagle ang aming kasama dito. At buong Pilipinas ay merong 8 o 9 na kaming nailunsad na mga dioceses, archdiocese tsaka mga diocese. Kasama rin natin dito yung Muslim faith sa Mindanao,
doon sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, iba naman din ang tawag, hindi ubas. So, ang naatinan ko na dito ay yung sa Archdiocese of Lipa at itong paglulunsad sa Manila at itong ating probinsya. Maganda ito kasi ito yung pakikiisa, pakikilahok ng mga mamamayan para masugpo ang graft and corruption sa lahat man ng sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya at sa nasyonal. So, bali ang ibig sabihin nito, ang tao, ang simbahan at pakikipag-ugnayan sa barangay, sila ay magtutukoy ng mas nanaisin ng project para sa kanilang kapakanan. Tama. At ito ay kumbaga kapareho o kakambal ng bottom-up budgeting na kung saan yung mga civil society organizations na inorganisa at inaccredit ng ating pamahalaan, lokal man o probinsya, ay siyang babalangkas ng mga proyekto na pangangailangan talaga ng mga komunidad. Ang simbahan at saka ang mga barangay, bilang benepisyaryo kami ng mga proyektong yan, sisiguraduhin namin na lahat ng pondo na ibababa tungkol dyan sa bottom-up budgeting na yan ay malagay at walang kalokohan doon sa aming barangay talaga malagay o kung saan man yan nakalaan ay dapat malaan at hindi lamunin, kainin ng kurap na sistema. At least may iwasan na natin dito ang farm-to-market route na nilalagay sa mga poblasyon na barangay. Siguro ganun nga ang mangyayari kasi bilang leader ng Liga ng mga Barangay dito sa Laguna at ako din ay membro ng National Executive Committee nitong UBAS, ay meron kaming ilulunsad na geotagging ng mga proyekto. Meron kaming ilulunsad na website na kung saan yung mga barangay action teams o yung mga taga-barangay na mismo pwede nilang kunan ng litrato yung ginagawang proyekto at i-geotag using yung Google Map. I-upload sa aming website at doon malalaman natin kung ano ang status ng proyektong ito. Walang lusot dito, hindi po pwede rito makalusot ang mga ghost projects. Okay. So may iba naman po tayo. Tungkol naman sa ngayong buwan ng July ay sinaselebrate natin ang National Disaster Consciousness Month. So bilang Pangulo o Pangulo ng mga barangay chairman dito sa buong lalawigan ng Laguna, ano po yung plans and projects nyo para sa buwan na to pagdating sa paghahanda o information dissemination sa paghahanda sa iba't ibang uri ng kalamidad, lalo't papasok na naman ang panahon ng tag-ulan? Alam mo, magandang katanungan yan sapagkat yan ang isa sa mga topics naming diniscuss nung nagpunta sa akin last Saturday si Chairman, MMDA Chairman Francis Tolentino. Siya ay kaibigan ko at nagpahayag siya ng kahandaan na i-training ang ating mga barangay chairman ng MMDA, lalo-lalo na yung mga nasa first district na mga barangay na dadaanan nitong West Valley Fault. Yung tinatawag natin na pag nagkaroon ng earthquake, baka bumuka ang mga lupa, ganyan. So, ihahanda natin yung mga barangay na tatamaan talaga itong fault na ito. So, medyo technical yan, kaya kasama natin ang MMDA na siya nagpapaliwanag dyan sa mga barangay ng Metro Manila. At usually ang atin naman pinaghahandaan lagi lang dito ay yung mga bagyo, baha, wala naman tayo masyadong ibang yung mga tsunami kasi malayo tayo sa dagat. So, ang ating Laguna Peace and Order Council ay nangako sa akin na kasabay ng kanilang pag-training ng mga barangay tanods ay isasabay na rin ng PDRIM o yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office yung paghahanda, pagsasanay sa ating mga taga-barangay kung papaano rumisponde, papaano
paano magkaroon ng maayos na pag-evacuation kung magkaroon ng problema, magkaroon ng malakas na bagyo katulad ng ating naranasan sa bagyong Glenda. Kung maaalala mo, yung bagyong Glenda ay kauupo pa lamang na ating bagong gobernador. Pero kaming mga barangay chairman, dahil nga kami nasanay na taon-taon meron kaming congress para dyan sa disaster na yan, napapaalalahanan na kami ng ating regional, yung Office of Civil Defense, no? Yung OCD at saka yung Regional Disaster Risk Director na si Director Tomasar, no? Kung paano at meron kasi kaming disaster management plan sa bawat barangay na isinusumite namin ito sa bayan, halimbawa sa munisipyo at saka sa probinsya. At yun lamang ang aming sinusunod. Halimbawa ay merong bagyo, ganito ang typhoon signal, ano ang gagawin ng mga barangay. Nagpe-preposition na kami ng mga kakailanganin, let's say mga food provisions, basta kaya ng barangay, pwede na naming, halimbawa nag-declare na ng state of calamity ang probinsya, pwede na namin magamit yung aming quick response fund. So nakakabili kami doon ng mga delata, mga pangangailangan ng medisina, etc., etc., para mapaghandaan namin yung darating na disaster. So, ibig sabihin na malaki na ang pagkakaiba ngayon, hindi katulad dati na kapag natapos ang manalantang ng bagyo dito, particular na sa Laguna, ay ilang araw pa saka dadating ang mga relief goods galing pa sa, kung hindi man sa probinsya, ay sa iba pang lugar. Kami sa aming sahanay ng barangay, basta kami tatamaan at dadaanan ng aming lugar, aking hinihikayat sila, tinetext ko sila, aking pinaalahanan ang importance ng pre-positioning ng food provisions, no? Tsaka yung, for example, sinasabihan na natin sila na mawawala ng kuryente, asahan na magkakaroon ng mga brownouts. So kailangan ang kanilang komunikasyon ay laging open. Huwag pawawala ng mga pagkain para sa mga maapektuhang mga kasamahan nila. Lalo-lalo na yung mga kababayan natin na ang mga bahay ay yung mga light materials na madaling maitumba ng bagyo o malakas na hangin. Kaya masasabi ko overall dito sa mga nakaraang buwan at yung last Glenda nga, wala naman gasinong malaking casualty in terms of human lives, although malaki po ang disgrasya o nasalanta sa ating agrikultura na hanggang ngayon ay pinaglalaban ko pa rin dito sa ating probinsya na magkaroon ng isang pondo para madaling makabangon ang mga magsasaka na binura ng bagyo, nilamon ng tubig ang kanilang mga pananim ng mga gulayan, lalo-lalo na dito sa upland municipalities and barangays ng Laguna. Diyan sa Liliw, Rizal, Nagkarlang, hanggang sa Kalawan. Kung matatandaan ninyo, diyan nagkaroon ng matinding epekto yung nakaraang bagyo. At yan ang ipinaglalaban ko na sa mga ganong pagkakataon, sana yung mga nawala ng hanap buhay o nawala ang mga pananim na wash out ng bagyo, merong matulungan at hindi sila uutang na naman sa 5-6 o sa Bombay o whatever para makabangon uling muli. Dapat subsidize ng provincial government po ang kanilang nasalantang pananim. Yun ang tama. Yun ang serbisyong tama na ating hinahanap. Po dyan sa agriculture, mayroon po bang ordinansa na kailangan sa buong halos lahat ng buong barangay ay may mga pananim ng bawat bahay para just in case na magkaroon ng bagyuhan, may kanya-kanya na pong pagkain sa bawat pamilya po? Actually, yan ay part ng aming agricultural program. Merong mga seeds kami doon, meron kami mga fertilizers na pinamimigay sa aming mga barangay. Kasama yan sa hindi isang ordinansa o hindi yan kumbaga proyekto ng barangay na kung ano talaga kailangan, lalo na maraming mga nagtatanim doon. Mga bakanting lote, maluwaging lote. Kaya yun ang ating lagi sinasabi na ang ating mga magsasaka dito sa ating lalawigan, particular dito sa 3rd and 4th district, ay dapat laging aayudahan ng ating pamahalaan in case of
may mga ganyan ng pagkakataon na dadaanan ng malakas na bagyo. Okay, so final word sir para paghimok sa ating mga viewers and listeners hinggil sa pagsama o pagsuporta sa ubas. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Serbisyo Balita, RJ, Arnie, Ryan, sa inyong pag-aabala ng panahon para malaman ang aking mga saloobin, opinion ko at aking mga pananaw tungkol sa pagpapasaayos ng ating pamahalaan dito sa lalawigan at sa lahat ng kabaranggayan. Sa lahat po ng mga may pagmamahal sa ating lalawigan, hinihikayat ko po kayo na makipag-ugnayan kayo sa lahat ng ating mga barangay action teams na itatalaga ng ubas, itong ugnayan ng barangay at simbahan. Huwag po kayong mag-alala na ito ay isang politika, kasi non-political po ito. Ito po ay pagbabantay ng ating pondo. Pondo ng barangay, pondo ng bayan, pondo ng probinsya, pondo ng nasyonal, na dapat ito lamang ay gugulin sa dapat pagkalagyan. Kung ano ang kailangan ng ating mga komunidad, yun lamang po ang ating paggugugulan o paggagastusan ng ating pondo. Tapos na po siguro yung panahon na wasteful spending kasi mulat na ang taong bayan dito sa ating lalawigan, sa ating mga barangay dito, sa 674 barangays po ng Laguna, na kailangan lamang kung ano ang dapat pagkagastusan, yun po ang dapat nating pagkagastusan. At dito rin po sa ating sangguniang panlalawigan, makakaasa ko po kayo na pinag-aaralan ni Bukal Boy Zuniga po ang lahat ng mga panukalan dumadaan dito na may patungkol po sa pagkakagastos ng ating pera. Yun lamang po at sana po sa inyong pakikiisa dito sa ubas, makamit natin ang isang malinis at marangal na pamamahala dito sa ating lalawigan ng Laguna. Ayan, at kita naman natin, ayan, yung final words niya. Tapos na ang panahon ng wasteful spending. Ang tanong, may mai-spend pa ba? Di ba, ubos na nga? Parang Daw. ewan natin kung ano. Hindi man natin hawak yung budget. Saka hindi naman tayo COA para Sabi, yung ubos audit na sila. daw. Pero ang dami pa rin naman yatang ginigastos. Ayan, pero siguro, meron naman nakalaan para sa kanya-kanyang mga proyekto. Ayan, kapag ayan, nabanggit natin kanina, maaga pa lang, yung health card. Inalis na natin yung kulay. Wala nang kulay. Basta health card yan. Sana naman, wag maubusan ng pondo. Yan ang medyo critical dyan yung health cards. Yan, wag nang papaubusan ng pondo. At isa pa, yung mga scholars ng lalawigan, huwag niyong paubusan ng pondo dahil baka hindi makapag-enroll ang mga bata. Ayan. Kaya ng Laguna yan. Kaya Basta naman, nasa tamang serbisyo. At saka yan ang serbisyong tama. Tamang pamamahala at paggugol ng ng kaban ng bayan. Ayun, at magtira naman kayo, baka naman pagdating ng December, angal na naman ng mga empleyado, sabihin wala na naman bonus, wala na naman delayed na naman si ganito. Aba, Pero nakakatuwa interview si Bukal Zuniga kasi economy siya, di ba? Parang si dating Pangulong GMA. Yeah, marami siyang, nabanggit nga niya, sayang, hindi nabanggit sa, kasi off the record yun. Pero hindi naman talagang off the record. Sayang at hindi natin na isama sa pag-interview. Ang kanyang pangarap sana, at pangarap na marami, lalo dyan sa 4th and 3rd District, sana naman, kung mabilis ang pag-unlad, mabilis ang takbo ng pag-unlaran dito sa 1st at saka 2nd District ng Laguna, sana naman, makasabay naman sila sa pag-unlad. Hindi yun na pag-iiwanan sila. Kasi kawawa naman ng 3rd District at 4th District na papag-iwanan, di ba? Nagbubukang prompting-prompting. Kahit nasa lungsod tayo ng Kalamba, May concern din tayo. May concern tayo sa 4th District at sa 3rd District. Kasi kalalawigan natin yan. Pumupunta tayo sa bayan ng Santa Maria, pumupunta tayo sa bayan ng Mayhay, dyan sa parang maganda pa Barangay Canlubang Mas mabuti pa Barangay Canlubang kung tutusin. Barangay lang yan. Yung Barangay San Vicente. Oo nga pala,
ma-announce nga pala natin, may plebisitong magaganap dyan sa lungsod ng Sa San Pedro. July 11? Sa July 11. At natutuloy na ang pagkakahati-hati ng Barangay San Vicente. Mukhang hinati na yata sa 6 na barangay. Oo, tayo kauna-unahan nagulat niyan kasi nandun tayo. At nung nandun tayo nung session. panahon ng gustong ipanukala na ihiwalay ang San Vicente sa San Pedro upang maging maliit na bayan. Nung panahon ni ano yan, ha? Ni Vice Mayor Solido at Kapitan Mark Villena. Oo. Yan, nag-issue natin. Kami din po ang naglabas ng issue yan na nais na nilang kumalas. Kasi hindi sila manalo-nalo, hindi sila mananalong mayor. Kaya yun, Kaya alam natin, parang medyo nagtampo sila sa atin. Siyempre, inilabas lang natin kung ano totoo, tsaka may video tayo. Recorded yun eh. Parang love din natin ng San Vicente kasi parang laging kapart tayo. Parang lagi Bawat tayo nagbabalita ng mga kanilang pagbabago. Yung mga kaganapan Tulad niyan, meron yata issue pinipetisyon yung isang staff ng Barangay San Vicente Ewan ko Bakit? lang kung sino. May nag-text lang. Doon. May pinipetition daw. Ayoko munang banggitin ng pangalan. Hindi naman si Kapitana, pinipetition. Hindi naman si Kapitana. Staff. Hindi naman. Yung staff. Yung staff ni Kapitana. Yeah, pero ako'y hanga dito sa Kapitan na to. Just imagine, kanong kalaki ang ira o kita ng Barangay San Vicente. Tapos, just to sacrifice, to sacrifice it para mapaghati-hati siya. Ang isang rason dyan ni Kapitana Kiten Campos ay upang maging manageable yung pinaglilingkuran niya. Kapag napakalaki, sakit ng ulo talaga. Kailang, napakalaki nga ng paano nila mapapangalagaan at may hahatid ang tama at wasto at sapat na serbisyo sa kanilang mga kabarangay. Hindi, kasi tsaka yan din yung pinaglalaban niya nung nangangampanya siya. Oo, diba? kasi yun in contrast doon sa gusto ni dating Vice Mayor Norbin ba yun? Solido? No. Dating Vice Mayor Norbin Solido. Oo nga, na humiwalay. Na Iba yung humiwalay. Kasama niya si Kapitan Villena. Magiging vice niya, gano'n. Oo. Dapat Iba yung hihiwalay sa hahatiin. Pero kung titignan mo, mas may concern sa kanyang mga constituents si Kapitana Kiten Campos. Kasi naman wala siyang pakalam dun sa Kung Kite. Kung siya lang ang kapitan, solo niya yung ira nun, di ba? Oo. I mean, hindi naman niya solo as in Kenya. Oo. Siya lang yung parang may right, di ba? Mahahati niya. Oo. So, mangyayari, mahati din yung budget doon, ganon. parang ganun, no? when time goes by, mako-compute na yung dapat na maging hati-hati ng So, ibig sabihin, lilit na yung kita. Pero ng syempre, tunay sa na ibang San kapitan, Vicente. hindi pwede. Kasi lilit ang budget niya, di ba? Kita mo naman ang Barangay Canlubang, talagang hindi nila hahatiin yan. Hindi ko hahatiin kasi paano ako magkakaroon, di ba? Kaya nga, kanya-kanyang style yan eh. Paano ako magkakaroon ng pang-glutathione? Mga ganun siguro. Sabi ni Kapitana. hindi naman mukhang hindi siya nag-gluten. Sino? Hindi nga, yung Kapitana. May ibang konsihal. Ang mga nag-gluta dyan. Mabawas ang pondo nila siguro. Yung asawa ni Cap. Yun, paganda ng paganda, di ba? Kaya Yung isang nga, asawa ni Cap. Yung isang asawa ni Cap? Hindi, yung basta, wala man tayong binabanggit na kapitan eh. Basta ganun. Yung mga misis-misis na mga kapitan, dati hindi naman magaganda, maiitim, tapos ngayon puputin. Ayun. Medyo may nakukurtan niya yata. Kaya Ayun. ganyan. Kaya saludo tayo dyan kay Kapitana Kiten sa kanyang sacrifice. Tsaka sa pagiging simple niya. May simple. Kahit minsan hindi siya nagpapa-interview sa atin, pero okay lang. nababait naunawa. naman ako kay Kapitana At Kiten. nakikita naman natin yung kanyang Naiintindihan trabaho. ko naman siya. Kaya nga, sabi nga natin, hindi siya bagay sa sa politika. Baka lamunin siya ng sistema. Pero actually, hindi siya nilaman sa sistema. Talagang pinairan niya kung ano yung political will niya. And, madako naman tayo sa labas ng lalawigan. Ayan, may mga text, may nag-text ba o ayan. Eto, dyan sa sa Victoria Homes, Muntinlupa City, marami tayong naka-friends na mga taga Muntinlupa at nagsusubaybay sa Muntinlupa, sa Balitang Muntinlupa. Yung sa tunasan okay na yung electrification project, kumbaga okay na. Napapakinabangan na 35 electric posts sa kanilang lugar. Dati-rati talagang madilim ang dinaraanan nila. Yan. Siyempre nga, sabi nga ni Mr. Navarro, Mayor J.R. Presnedi, light after lives. Yun. Kumbaga, di ba, binigyan ng liwanag ni Mayor. Ika nga, may liwanag ang buhay kay Presnedi. Oo. Anyway,
Yan, pero let's give credit Yan ay when mga, credit is due. mga news beats lang natin sa Muntinlupa City. Hayaan nyo po sa mga lahat ng viewers natin sa Muntinlupa City ay magkakaroon po tayo talaga ng mga malalaking balita dyan. Hindi, so ayan, may kahit pa paano maulit na lang. Give credit when credit is due. Ayan, syempre diba pag may mga... Pag may nagagawa, iulit natin. Pag walang nagagawa, iuulat din natin. O, pag may nagawa yung mga kalaban ni Mayor Bresnel, Ay, di ulit ulit din natin, natin. di ba? Wala Lahat naman naman tayo. sila welcome din eh. Lahat kayo, bibigyan namin ng pagkakataon na maiulat namin. So, mamili na lang kung anong gusto nyong iulat namin sa inyo, kung good or bad. Ayan, syempre, di ba? Kaya nga kailangan may ilaw na ang bawat lugar. Oh, Kasi panahon na ng eto may good news ako. Good news yata yan Hahataw na sa July. Eto, announcement. Ako na mag-a-announce. Oh, Sa linggo na ba yan? Oo, hahataw na si Egay. Yan. Oy, ang dami natuwa na... hahataw na si Egay. Ang mga Hahataw na Tagalaguna. si Egay. Ayan. Before na siya magdeklara ng birthday. Hahataw na siya. Oo, pero Next week. hahataw muna daw si Bukal Siniga. Pero ba, totoo yan, hahataw na si Egay. Ayon yan sa Pag-asa. Bakit Pag-asa? Syempre, isang Ano bagyong kinalaman? Egay na may malakas na hangin ang babaksak. So, Egay na... Bukas ng umaga. Egay na bagyo yan. Oo, Akala ko si bagyo. Kong Egay. Syempre, Sabi kasi hahataw na si Egay. So, hahataw na rin si Egay. Abangan natin kung hindi, Egay pero- Larena ba yan? O Egay San Luis. Pero sa ngayon, ang ibabalita ko ay ayon sa Pag-asa, isang bagyong Egay. Okay, sige. Yan, Tuloy. na may malakas na hangin ang babaksak. Bukas po ng umaga sa Kalupaan, sa silangan ng Kasiguran, Aurora at sa silangan ng Tugigaraw naman po sa Linggo. So, hahataw si Egay, hindi pala sa Laguna. Hindi pa pala. Sa Quezon at Yun. Aurora. Doon muna. Doon muna sila hahataw siya. Yun. So, pag Akala naman ng mga supporters ni Ayan, Egay San Luis. Kala Egay pa na, naman di si ba? Egay San Luis na ang hahataw Kaya Hindi. si Egay Larena. Gusto ni Bukal Siniga, siya muna humataw. Ayan. Anyway, kaugnay dun sa pinag-usapan natin ni Bukal Suniga, timely. Ayan, hahataw si Egay na bagyo. Ayan, so kailangan prepared tayo dyan sa ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Quezon at Aurora, ha? Yung disaster preparedness natin, diba? Dapat kailangan natin mapa-implement ngayon. Panahon na to. Konting ingat na rin mga kababayan dyan. At Kanina yata si Mayor Ernie Arcillas ang gandang handa no? Nakapag-meeting na sa mga yung City Disaster Risk Reduction. Yan, happy viewing nga pala sa masipag na Cito Head sa lungsod ng Santa Rosa na si Kuya Arnold Oy, Arcillas. pala, Lagi siya si nakatutok Kuya sa Arnold. atin. At napasyal pa siya sa office natin. At nagpapasalamat nga pala ang mga reporters na nais silang ipahatid ang kanilang pasasalamat dahil to all reporters nga kasi bukas ay general meeting for Saturday of the month. Yan ay general meeting ng Serbisyo Balita Live Online News and Public Affairs Team kasama yung mga Calabarzon reporters at NCR reporters. Yan bukas at talagang punong-puno ang ating tanggapan bukas. At saka, yan. Welcome si Kuya Arnold na si Kuya Arnold bumisita. naman talaga pumapasyal siya sa atin, di ba? Sana para makadaupang palad siya ng ating mga reporters at iba pang mga staff na at least makapagbigay ng pagpasalamat sa kanyang effort. Oo. Diba? At Baklase to. At syempre, advance happy birthday Okay. kay Bucals Lorenzo Zuniga. Ayaw nga pala. Malapit na. Iniimbitahan Ilang tayo araw sa na lang. Sunday. Nandyan daw si Miss Corina Sanchez. Nandun kaya si Matt? Iniimbitahan tayo. Baka si Miss Corina lang kasi magbibigay yata sila ng tsinelas. Okay. So, yung mga tsinelas na kahandaan para sa kabagyahan. Oo. At syempre, speaking of birthday, happy birthday to my pretty cousin, parang kapatid ko to, si Amor Barreiro Trillana, sa bayan ng Los Baños. At syempre, kay Brad Jessan Palinay, sa bayan din ng Los Baños. Happy birthday. Ayan. Okay. Ayan. So, Ayan, condolence din sa family ni Bekbek Asa. Kaibigan ko to si Bekbek Yan, sister ni Eileen Asa, dyan sa may Villa Silangan, Barangay 5, Calamba City. At tapos, syempre, happy viewing kay Eva Hilaga, kay Miles Platon Agoho, yan, nasa ibang bansa. Ayan.
Happy viewing po. Ayan, nasa United Emirates ba o sa Dubai? Ayun, basta Anyway, sa basta Middle East. Nasa Middle East siya. Anyway, happy viewing nga pala sa lahat. So, yung mga ba nating reporters mukhang medyo... May mga meetings, may sakit, si Kiko Labro po, hanggang ngayon di pa rin siya makontak. Siguro, susunod na lang po na programa natin para kompleto pictures and detalye. At para makapanayam na din natin si Vocal Pins Soriano. Kasi isa rin po si Vocal Pins talaga sa tumulong para magkaroon ng kaganapan ng ordinansa sa climate change. Hinggil sa climate change. Happy viewing din nga pala kay Odette Alcano na nasa US ngayon. Okay, buti pa sila. Anyway, ito po sila Arnie Barairo. Hanggang sa muli po. See you on Monday. okay, so sa lahat ng ating mga viewers na talagang nakasubaybay mula Monday, every Mondays, Wednesdays, and Fridays dito sa Servisyo Balita Live Online. Excuse me po. Doon sa mga hindi nakapanood sa amin ng live, ay maaari nyo kaming mapanood via YouTube. I-search lang ang Servisyo Balita Live Online. Ayan. At pwede rin yung pasyalan ng aming website na ng Servisyo Balita Live, Servisyo Balita News Online. Ayan. At pwede nyo rin naman kaming i-like. Pwede kayong mag-follow sa aming Facebook page sa Servisyo Balita. Ayan. At abangan nyo. At malapit na lumabas rin yung aming publication ng Servisyo Balita pa rin. Ayan, at maumay na kayo. Talagang ganun talaga kapag hindi naman namin minomonopolya ang industriya ng pamamahayag. It just so happen na talagang multi-talented ang kasama natin. So, sa larangan ng broadcast, sa larangan ng pamamahayag sa print, nagkasama-sama at nagkatipon-tipon upang mabuo ang Servisyo Balita Live Online News and Public Affairs team. Ayan. At talagang ang kulit ng nagte-text na yan. Anyway, talaga yan ang mahirap kapag yung texter ay nakakainom, ay makulate. Ayan. Anyway, para mapagbigyan ng ating texter na nais na siya'y mabate, nais natin batiin ang ating liaison officer na si Bong Abehar. Ayan. Ayan, layas ng layas, kaya yan, nalalasing, kaya ang kulit mag-text. Anyway, ayan, doon sa ating mga kaibigan, si Hazel Toledo at si Malco dyan sa lalawigan ng Rizal. Malapit na kami pumasyalot dyan dahil baka magbukas na ang ating cable network dyan sa lalawigan ng Rizal. Ayan, nadagdagan na naman ang ating responsibilidad sa bayan. So, sa lahat ng ating viewers worldwide, yan, sa libo-libo natin nakasubaybay dito sa Servisyo Balita Live Online. Bago tayo magpaalam, commercial muna ulit. I love my Centrum. She makes me complete. Ayan. Okay, so hanggang sa muli, hanggang sa magkita-kita ulit tayo sa araw ng Lunes. Pero bago ang Lunes, abangan nyo mga programa bukas nila Adan Gabato, ni Levi Tatad at ni Ate Beth Sarinas, ang Pulsuhan, ang Lagot Ka, Isumbong mo kay Adan, at ang Expose. Ayan, tuwing araw ng Sabado yan, talagang mga may init at sumasabog na issues. Dito lang yan, sa Servisyo Balita Live Online Web Network. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado, bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw, Pilipinas, and happy weekend sa lahat. malalagay